Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 446. Una nang walang interes si Brent Silva sa pag-host nito sa walang saysay na party. Kung hindi dahil sa pinilit ng kanyang pamilya ang gawaing ito sa kanya, hindi siya darating. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niyang nakatuon siya sa tamang pagpipilian. Si Brent ay isang pangkaraniwang huwad. Habang kinagiliwan niya ang parehong magkapatid, Mandy at Cynthia Zimmer, hindi siya kumilos tulad ng isang taong padalos-dalos. Sa halip, nakasuot siya ng isang personable sa harapan. Itinaas niya ang kanyang baso kay Mandy, na namumula ang mukha. Sinabi niya, "Senior Zimmer, hayaan mo akong batiin ang pamilya Zimmer sa ngalan ng Silvas ngayong gabi. Ang pamilyang Zimmer ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ngayon, ikaw ang nangungunang figure sa negosyo ng pamayanan sa Buckwood. Magiging bahagi ka ng marangal na circle ng Buckwood sa malapit na hinaharap. Narito sa iyo, Senior Zimmer." Natuwa si Senior Zimmer kaya umiling ang kanyang mga kamay. Si Brent ay mula sa pamilyang Silva. Hindi lamang ang Silvas ay nagdaos ng maligayang pagdating sa hapunan ng pamilyang Zimmer, si Brent Silva din mismo ay nag-toast sa kanya. "Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pribilehiyo. Ito ang aking karangalan, Mr. Silva. Magkakaroon ng pamilya Silva upang alagaan ng Zimmer sa hinaharap." Sinabi ni Senior Zimmer, na namula ang mukha niya. Kalmado na ibinalik ni Brent ang kanyang tingin kay Mandy. Siya pagkatapos ay ngumiti at sinabi, "Ako ay magsasalita, hindi pa ako kasal. Hindi ko alam kung may pagkakataon na maging manugang ng pamilya Zimmer." Ang karamihan ng tao ay nagulat sa ganito. Si Brent ay hindi humawak ng kapangyarihan sa Silvas at noon ay hindi ang tagapagmana, ngunit siya ay miyembro pa rin ng Silva family. Hindi mabilang na mayayamang kababaihan ang kusang magtapon ng kanilang mga sarili sa kanyang mga paa. Hindi inaasahan, kinuha niya ang inisyatiba upang banggitin ang bagay ng kasal. Pinahigpit ni Senior Zimmer ang kanyang mga mata at sumagot ng isang ngiti. "Narinig ko mula sa aking ikatlong anak na ang Silvas ay handang makipag-alyansa sa mga Zimmer sa matrimonya. Nakikita ko na ikaw ang napili para dito." Medyo sumabog ang mga mata ni Senior Zimmer matapos sabihin ito. Ang gusto niya ang maalamat na si Leon Silva, hindi si Brent, na hindi tagapagmana ng pamilya. Kaya, si Senior Zimmer hindi nagustuhan si Brent, si Queen Zimmer lamang ang mag-aasawa. Hindi siya maaaring na ikasal sa sinuman casual na sinabi ni Senior Zimmer. Ngumiti si Brent. "Ganoon ba? Sa tingin ko ang taong gusto ang nakikipag-usap tungkol sa kasal. Siguro ito ang aking kuya na nais makipag-alyansa sa pamilya Zimmer sa pamamagitan ng kasal. Hindi ko maintindihan dati, ngunit matapos makita si Miss Mandy, ginagawa ko." Sa puntong ito, lumakas ang pagiging matatag ni Brent. "Hindi ko alam kung kasal ba si Miss Mandy o hindi, ngunit nahulog ako sa pag-ibig sa kanya sa sandaling nakita ko siya." Hindi inaasahan ni Mandy na makisali siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nagdilim ng bahagya. Kailan lang malapit na siyang magsalita, si Zack Zimmer, na nasa kabilang linya, ay nagmadali humakbang sa ibabaw. Tumawa siya at sinabi, "Brother Silva, ako ay natatakot na mabigo ka." Hindi lang si Mandy ay kasal na, ang kanyang asawa ay isang live-in son-in-law din. "Nakita ko," ngumiti si Brent, at wala nang sinabi. Siya, si Brent Silva, ay hindi magarbo sa mga bagay na nangyari. Matapos makita ang pagbabago kay Brent, tinapunan ni Zack si Mandy ng isang tahimik na ngiti. Naisip ba ng beach na ito na makakasal siya sa pamilya Silva gamit ang kanyang kagandahan? Anong pag-iisip niya? Si Queen ay ipinagmamalaki nang narinig niya ang sinabi ni Brent. Ang taong nais na makipag-alyansa sa pamilya Zimmer ng kasal talaga ay si Leon. Nang pumasok siya sa pamilyang Silva, siya ang magiging asawa ng panganay na anak. Sa hinaharap, ang buong pamilya Zimmer ay magkakaroong umasa sa kanya.
Tulad ng para kay Mandy, ang beach na iyon ay gagana para sa pamilya Zimmer magpakailanman. Ang pangyayaring ito ay isang episode lamang sa party. Gayunpaman, alam ng lahat na ngayon ang tungkol sa ugnayan sa pagitan ng pamilyang Zimmer at ng pamilya Silva. Ito ay naging ang dalawang pamilya na ito ay nais na magkaalyado sa pamamagitan ng kasal. Malamang na si Leon ang gagawa nito, kung iyon ang tunay na kaso. Ang pamilya Zimmer ay maaaring ipasok sa tuktok ng circle ng bukod sa hinaharap. Maraming mga panauhin ngayon ang mas aktibo at darating upang makipag-usap kay Senior Zimmer. Ang pinag-usapan nila ay tungkol sa karamihan ay ang mga pangunahing kaganapan na nagkaroon sa nangyari ngayon. CEO Zimmer, alam mo ba ang nangyari ngayon? Ang pamilya Zimmer ay tunay na mapalad. Kabanata 447. Tama iyon, narinig ko ang isang napakahalagang tao na dumating sa Buckwood. Dumating siya sa paliparan ngayong hapon. Ang pamilya Zimmer ay tunay na mapalad, marahil lahat kayo ay dumating ng magkakasabay sa kanya. Sinasabi na ang mga tagapagmana ng mga unang pamilya ng klase tulad ng Naiswells at Clouds ay narito lahat upang tingnan ang malaking shot. Sa kasamaang palad, hindi sila sapat na kwalipikado. Ano ito? Nakita ko si Queen York ng Yorks doon din. Parang naghihintay siya sa paliparan ng maraming oras. Sa huli, siya ay sa kasamaang palad ay hindi niya nakita. Sa anumang pagkakataon, nakita niyo ba siya Zimmers? Nanatiling tahimik si Senior Zimmer, pagkatapos, tumanggaw siya at ngumiti sa karamihan ng talakayan. Lahat, matapos naming malaman ang tungkol sa kanya, pinadalhan siya ng aming pamilya ng isang paanyaya dito. Hindi kami sigurado kung pupunta siya sa aming party. Dapat imposible ito. Paano kaya ang isang malaking shot na dadating sa ganitong uri ng party? Ito ay isang tao na kahit na ang Yorks ay hindi maaaring matugunan. Walang naniniwala sa kanya. Hindi mapakali ang pakiramdam ni Senior Zimmer. Gusto din niya upang subukang matugunan ng mahiwagang malaking shot na ito. Noon lang, mabilis na tumakbo si Sean Zimmer. Ama, tumawag ang malaking shot na iyon at sinabing pupunta siya sa ating welcome party. Pumunta siya at magiging dito kaagad. Ano, maaari ba itong tinulungan tayo ng Diyos ang Zimmers? Hindi ko inisip na kami, ang pamilyang Zimmer, ay magkaroon ng tulad ng isang pagkakataon. Walang pagsasalita si Sean. Ang bawat isa sa mga Zimmers ay lumago ng labis. Ang pagtaas at pagbagsak ng isang pamilya ay nakasalalay sa swerte. Ngayon, sa wakas ay nakakuha sila ng isang pagkakataon upang tumalon mismo. Ang iba pang mga panauhin ay parehong naiinggit at humanga. Ang pamilya Zimmer ay nabaliw sa kabutihang palad. Kung ang mga bagay ay nagpatuloy ito para sa kanila, hindi ito mahaba bago ang pamilya Zimmer ay makakuha ng isang foothold sa Buckwood. Ang mga juniors ng pamilya Zimmer ay nagtipon, lahat sa kanila ng kompleto ang pagkagulat. Kinaplos ni Queen Zimmer ang kanyang mga labi sa isang ngiti, naghahanap tulad ng isang namumulaklak na bulaklak. Sa totoo lang, ang pagtaas ng aming pamilya Zimmer ay lahat sa pagsisikap ni Third Uncle. Huwag sabihin iyon. Parehong ama at anak na babae ay mayroon na nagsakripisyo din ng maraming pera sa pamilya. Nakalulungkot, hindi sapat ang swerte ni Mandy upang tamasahin ang mga resulta. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang live-in na asawa. Si Mandy ang gumagawa ng lahat ng gawain. Kahit na, inanin mo ang lahat ng mga pakinabang, Queen. Oo, Sister Queen. Tandaan na alagaan kami ng higit pa pagkatapos mong ipasok ang pamilya Silva sa hinaharap. Ikaw ang magiging mahusay na taga-suporta ng pamilya Zimmer. Maging si Zach Zimmer ay kumilos na mapagpakumbaba at patuloy na nambola kay Queen. Wala siyang pagpipilian. Iba ang mga bagay ngayon, at ang kasalukuyang Queen ay ang matamis na pastry ng pamilya Zimmer. Nagsasalita siya tungkol kay Mandy, nasaan ang kanyang live-in na asawa. Bakit hindi siya dumating? Biglang nagtanong si Queen. Huwag sabihin sa akin na dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa eroplano, hindi siya handang umalis at kumukuha pa rin ng mga larawan. Ngayon ay isang malaking araw para sa mga Zimmers.
Mas mabuti kung ang taong walang sawang iyon ay hindi lumitaw. Oo, kung lilito siya, ibababa niya ang aming pamilya sa antas ng reputasyon. Siya ay tulad ng isang kahihiyan. Humihiling ako sa iyo, na mas mabuti para hindi na siya darating. Siya ang pinakadakilang kahihiyan sa aming pamilya. Nanatiling tahimik si Zack. Mga kalahating oras ang lumipas, isang ilaw na gumagapang ang tunog at ang pintuan ng party hall ay itinulak ng bukas. Ngayon na ang party ay nasa kalahati pa lang at halos lahat ng mga panauhin ay naruroon. Ang pamilya Zimmer ay nabanggit sandali lamang na darating ang malaking shot. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ay agad na nakatuon sa pintuan. Nais ng lahat na malaman ang pagkakakilanlan nitong misteryosong lalaki. Di nagtagal, isang figure ang naglalakad sa pulang carpet, kahit na siya ay may suot na pinakaordinaryong damit, ang kanyang presensya ay nagbigay sa mga tao ng hindi mailalarawan na presyon. Natagpuan ng lahat ito na medyo mahirap huminga. Sa susunod na segundo, may nagpakawala ng isang hiyaw ng kawalan ng paniniwala. Ito ay si Harvey York. Kabanata 448. Kaagad ay nagsimulang gumawa ng kakaiba ang mga ekspresyon ng Zimmers. Hinawakan ni Lillian Yates ang kanyang mga ngipin. Nakalimutan ko na ang walang silbing bastard na ito ay hindi pa lumitaw. Hindi ba nauunawaan ng live-in law na ito ang kanyang lugar? Hindi ba niya napagtanto kung anong uri ito? Paano siya ay nang ahas siyang humakbang sa loob? Sa tuktok ng iyon, siya ay pumasok ng matapang. Mapahamak ito. Hindi mapigilan ni Lillian ang pagtingin ng isang mabangis na sulyap kay Simon Zimmer. Kung hindi ito para sa kanyang kaduwagan sa Niemhi, siya ay matagal nang itinaboy ang live-in son-in-law palabas dito. Hindi ba niya nakita na si Brent Silva ay umibig kasama ang kanilang anak na babae? Iyon ay isang mahusay na pagkakataon. Gayunpaman, ang lahat ay nasira sa makulit na ito. Tulad ng tungkol kay Simon, ang kanyang tingin ay naging madilim. Sa Niemhi, si Senior Zimmer ang may huling sinabi, gayunpaman, hindi iyon ang nangyari sa Buckwood. Dapat niyang hayaan ang makulit na ito. Hindi pinansin ni Harvey York ang kakaibang tingin mula sa karamihan ng tao at lumakad hanggang kay Senior Zimmer. Pinabati kita, Senior Zimmer. Ang Zimmer ay opisyal na nagtakda ang pamilya sa Buckwood ngayon. Sinabi ni Harvey, ang kanyang ngiti ay misteryoso at makabuluhan. Sa kasamaang palad, walang nakakaintindi sa totoong kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Ang sulok ng mata ni Senior Zimmer ay kumibot. Siya ay itinuro si Harvey at sumigaw, talunan ka. Paanong alam mo na may hawak kaming party dito? Sino ang naghiling sa'yo na dumating ka? Maaari ka lamang pumasok ng tahimik. Sa halip, ikaw ay pumasok sa isang matapang na paraan. Natatakot ka ba kung hindi alam ng mga tao kung sino ka? Araw-araw, patuloy kang walang alam. Ikaw lang ang live-in na manugang. Sa palagay mo ba ay lubos ka sa iyong sarili? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang okasyong ito ng pamilyang Zimmer? Gaano ka katapang dumating? Bulok ka bastard! Lumakad si Zack Zimmer mula sa likuran at sinabi ng malamig, Harvey, hindi ka karapat-dapat na narito. Lumingon si Harvey kay Zack. Bakit hindi? Ikaw ay isang basura na nagsasayang sa iyong oras araw-araw. 3 taon ka na sa pamilya Zimmer, ngunit ang iyong buhay ay lahat ang beer at Skittles. Hindi mo ginawang mag-ambag sa pamilya. 3 taon ka na ring kasal, ngunit ikaw ay hindi mo pa rin hinawakan ang iyong asawa. Ikaw ba ay lalaki? Kung mayroon ka pa ring kaunting pagmamalaki bilang tao, pagkatapos ay umalis ka na ngayon. Huwag mo akong pilitin na talunin ka. Sumigaw si Zack, itinuro ang ilong ni Harvey. Pagkatapos ni Zack dumating sa Buckwood, naramdaman niyang muli ang buhay. Si Simon Zimmer, na nasa likuran nila, ay tumayo. Siya ay tumingin kay Harvey ng malamig at sinabi, Harvey, si Brent Silva mula sa pamilyang Silva ay iminungkahi kay Mandy lamang ngayon ang tungkol sa kasal. Ikaw na basura, mas mahusay kung pumunta at makuha ang diborsyo bukas din. Oo, ang isang maliit na basura tulad mo dapat mabilis na lumabas mula sa pamilyang Zimmer.
Kami, ang Zimmers, ay walang kinalaman sa iyo. Labas. Nang sina Simon at Lillian ay nasa Nyinghi, ginawa nilang hindi maglakas loob na tutulan ang Senior Zimmer. Gayunpaman, naiiba ito ngayon. Sa katunayan, nagkaroon si Brent na ipakita ang interes kay Mandy ng ilang sandali. Sa ilalim ng sitwasyong ito, pareho silang naisip nila na maaaring subukan ang pagpilit kay Harvey na hiwalayan si Mandy. Kahit na hindi nasisiyahan si Senior Zimmer, paano posible para sa kanya na mapanganib ang pagkahulog sa Silva family para sa isang walang silbing bastard? Si Brent ay nakatayo sa isang tabi, isang hindi mahulang ngiti sa mukha niya. Una niyang naisip na wala siyang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mangyari ito. Bukod dito, hindi naantig ang asawa ni Mandy sa kabila ng 3 taong pag-aasawa. Kawili-wili. Pagkatapos nito, kinuha ni Zack ang kanyang bank card mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa harap ni Harvey. Harvey, narinig mo yun? Ang iyong biyenan ay gusto ng biyenan na lumabas ka. Mabait ako. May $150,000 sa card na ito. Hanggat gumulong ka ng 3 beses, ibibigay ko ito sa iyo. Sa ganito, ginagarantiyahan ko na hindi ka magutom at mamatay sa Buckwood. Ha. Natatawa ang lahat. Sa kaso ng mga residente ng Buckwood, sila ay tiningnan si Harvey na parang nakatingin sa isang aso, lahat ay kawili-wili. Ang hapunan sa ngayon ay tunay na lumampas sa kanilang imahinasyon. Kabanata 449. Ito ba ang live-in son-in-law? Tingnan kung paano siya tinitrato ng mga Zimmers. Wala siyang halaga sa lahat. Masyadong ordinaryo ang kanyang damit. Pusta ko wala siyang maraming pera. Para sa isang mahirap na tao tulad niya, ang $150,000 ay sapat na upang mabuhay ng mahabang panahon. Sigurado akong sasang-ayon siya rito. Ngunit ang pamilya Zimmer ay tiyak na kawili-wili. Sa tingin nila dumating ang ganitong uri ng kaganapan para aliwin ang lahat, hahaha. Si Harvey York ay walang pagsasalita. Ang karamihan ng tao ay nakikipag-usap at nakatingin kay Harvey kasama ang isang masayang hitsura. Inaasahan ng lahat kung ang live-in son-in-law na ito ay lumuhad o hindi. Sigaw ni Zack Zimmer, ikaw ay lumuhad at gumapang dito. Iba ang mga bagay ngayon, maraming mga magagaling na tao si Zack na sumusuporta sa kanya. Naniniwala siya na si Harvey, ang live-in son-in-law, ay hindi maglakas loob na lalaban sa kanya sa oras na ito. Si Harvey ay nakatitig kay Zack nang walang salita. Sa kanyang mga mata, doon ay lamig lamang. Lumuhad. Idiniin ni Zack ang balikat ni Harvey sa isang kamay, pinilit si Harvey na lumuhad. Sa kasamaang palad, hindi talaga tuminag si Harvey. Lumuhad. Ginamit ni Zack ang lahat ng kanyang lakas upang itulak si Harvey sa lupa. Pak! Sampal. Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay at binigyan si Zack ng isang malakas na sampal. Kaagad, ipinadala si Zack na lumipad ng 7 o 8 metro ang layo. Tahimik, ang buong lugar ay nahulog sa isang tahimik na paligid. Gayunpaman, wala sa mga Zimmers ang nagulat dito, alam na nila na ito ang magiging kinalabasan. Pagkatapos ng lahat, maraming beses na binugbog ni Harvey si Zack. Sila ay hindi na nagulat, ang live-in na manugang na ito ay paminsan-minsan ay baliw. Gayunpaman, ang iba pang mga panauhin ay nalilito. Ano ang ginawa ng live-in son-in-law na ito? Sinampal ba niya si Zack sa mukha at pinadala si Zack na lumipad? Iyon ang tagapagmana ng pamilyang Zimmer. Clack, tulad ng pakikibaka ni Zack siya ay bumangon. Humakbang si Harvey sa kanyang mukha at naglakad pasulong. Umakyat si Harvey kay Senior Zimmer at tumingin sa matandang lalaki pataas. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pakialam, sa hinaharap, tandaan na iulat ang Zimmers na mga negosyo ng pamilya sa akin sa lalong madaling panahon. Ayokong makita ang pamilya Zimmer na pinagsamantalahan ng iba, ilang araw lamang matapos dumating sa Buckwood. Ito ang bihirang kabutihan ni Harvey. Ang kanyang kabaitan ay una lamang may iwan kay Mandy. Gayunpaman, naintindihan niya na hindi magagawa ni Mandy na iwanan ang pamilyang Zimmer.
Alang-alang sa sulat ng paanyaya na iyon, siya ay nag-aalok ng ilang mga limo sa pamilya Zimmer. Matapos na sabihin ni Harvey ang kanyang mga salita, napunta ang karamihan at tumahimik ulit. Nakakatawa ang mukha ni Senior Zimmer. Hahaha, ang lahat ay sumabog sa pagtawa. Nabaliw na ba ang live-in son-in-law na ito? Paano siya makikipag-usap ng ganito? Tinanong pa niya ang Panginoon ng pamilyang Zimmer na mag-ulat sa kanya. Hahaha, ang katangahan ba ay wala sa kanyang isipan? Nakakatawa talaga, ang taong ito ay masayang maingay. Hindi siya kailangan ng anumang mga kasanayan sa pag-arte upang maglaro ng isang tulala. Nanatiling tahimik si Harvey, hindi pinansin ni Harvey ang panlalait ng mga tao. Sa halip, siya ay tumingin kay Senior Zimmer nang walang pakialam at sinabi, "Ako ay hindi 100% na sigurado tungkol sa maraming mga bagay sa Buckwood. Alalahanin ang aking mga salita. Kung hindi, kapag ang pamilya Zimmer ay kinain ng isang tao, hindi ako magiging makakatulong sa iyo." Tumalikod si Harvey matapos magsalita at umalis sa kabila ng panunuyan ng lahat. "Tumigil ka, maliit na basura ka. Hinayaan kita." Sa oras na ito, naglalakad si Simon Zimmer at tumigil kay Harvey. Talagang nais niyang talunin ang live-in son-in-law na ito. Sa isip niya, sobrang bobo ni Harvey. Ano ang impyerno na sinusubukan nitong gawin? Ang mukha ni Senior Zimmer ay pumangit sa galit. "Simon, hayaan mo na siya. Magandang araw ngayon. Darating ang malaking shot. Ang paghabol sa bagay na ito ay magiging masama. Oo. Maraming iba pang mga pagkakataon na maaari nating gamitin upang tapusin siya. Malapit na ang malaking shot. Hindi maganda kung hayaan ang tanga na ito na tumakbo sa kanya. Maswerte parent siya." Katulad nito, umalis si Harvey sa lugar sa ilalim ng mga titig ng marami. Matapos umalis si Harvey, sabik na sinabi ni Senior Zimmer, "Sean, nasaan na ang malaking shot? Bakit hindi pa siya dumating?" Kabanata 450. Sumagot si Sean Zimmer na may kamanghamanghang hitsura, siya dapat na dumating na ngayon. "Tatawagan ko ang sekretarya niya at magtanong." Di nagtagal, naging maasim ang mukha ni Sean at isinabot niya ang telepono. Sinabi niya, "Ama, ang malaking shot ay nandito na kanina." Umalis na siya. "Ano, nandito na siya?" Sinabi ng malaking shot na ang pamilya Zimmer ay mga tanga. "Naiintindihan ko. Dapat nakita niya ang idiot na si Harvey na nagkakaproblema pagdating niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis at nagalit. Ito ay dahil ang pamilya Zimmer ay hindi nirerespeto siya." Sumigaw si Senior Zimmer, "Harvey, ikaw ay walang silbi kang bastard. Dapat ka nang mamatay." Ang bawat tao sa party ay sumama din kay Senior Zimmer sa labasan. Ang live-in na manugang ng Zimmer, si Harvey ay ginalit ang malaking shot. Ang kanyang pagkilos ay sumira sa kapalaran ng pamilya Zimmer. Si Harvey ang may kasalanan sa pamilyang Zimmer. Sa ngayon, ang mga Zimmers ay lahat ay kinagat ang kanilang ngipin, nais na kainin ng buo si Harvey. Tumalikod si Senior Zimmer at tumingin kay Simon, sinabi niya ng diretso, "Sumasang-ayon ako. Sa diborsyo nila, hayaang hiwalayan siya ni Mandy, pagkatapos ay itaboy siya. Kapag siya ay lumabas sa pamilyang Zimmer, nais kong gawing impyerno ang kanyang buhay." Si Senior Zimmer ay napuno ng nakamamatay na hangarin. Sa likuran, naging maputla ang mukha ni Mandy, hindi niya inaasahan na magdulot ng nasabing kalamidad si Harvey. Isang maligayang pagdating na hapunan sa una ay isang kagalakan para sa host at ang mga panauhin ay nahulog sa pagtatalo. Ang mga panauhin ay nagsuot ng mga kaibig-ibig na ekspresyon habang umaalis sila. Ang katotohanan, marami sa kanila ang ngumisi ng lihim. Lahat sila ay hindi nakuha ang pagkakataon na matugunan ang malaking shot na ito. Ano ang karapatan ng isang pamilya tulad ng mga Zimmers? Ang live-in na manugang na iyon ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Kinagabihan, nagrenta ang pamilyang Zimmer ng isang villa at 12 mga apartment sa Buckwood. Ang pamilya ni Mandy ay inilalaan sa isang hindi maluwang na apartment.
Gayunpaman, ito ay itinuturing na mabuting paggamot bilang halaga ng lupa sa Buckwood na hindi kapani-paniwalang mataas. Sa sandaling ito, ang pamilya ni Mandy ay natipon ng magkasama, bawat isa sa kanila ay may suot na kakilakilabot na ekspresyon. Mandy, makinig ka ng mabuti. Ito ay isang pagkakataon. Dahil si Lolo ay sumang-ayon na sa iyong diborsyo sa basura, dapat na kayong dumaan sa formalidad sa lalong madaling panahon. Oo, sinabi rin ng iyong lolo na mag-aanyaya siya kay Young Master Brent Silva ng isang maliit na pagtitipon bukas. Matapos mapuksa ang basura na iyon, dapat mong kunin si Young Master Brent Silva. Mandy, ito ang iyong pagkakataon na baguhin ang iyong kapalaran. Ang pamilyang Silva ay talagang isang mayamang pamilya sa Buckwood. Hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ngayon na may pagkakataon. Hindi nagsasalita si Mandy. Tumingin lang siya sa gate na may maputlang mukha. Nagpadala lang siya ng mensahe kay Harvey, nagtanong sa kanya kung bakit siya kumilos sa ganoong paraan sa party. Gayunpaman hindi tumugon si Harvey, ang kanyang impression kay Harvey ay nagbago ng marami. Gayunpaman, bakit siya kumilos ng labis pagkatapos na nakapunta sa Buckwood? Iba siya sa dati. Siya ay ganap na hindi pamilyar sa kasalukuyang kanyang pagkatao. Nang makita si Mandy sa pagkadismaya, nagalit si Simon. Mandy, ano ang iniisip mo? Ikaw pa rin ba ay iniisip ang tungkol sa talunan na iyon? Ang talunan na iyon ay nabaliw na ngayon. Paano siya maglakas loob na bumalik sa ngayon? Huwag maging walang muwang. Tumanggaw din si Lillian Yates at idinagdag, hindi muna hayaan ni Senior Zimmer na maghiwalay kayo upang maiwasana ang laban sa amin at pamilya ni Queen. Pero ngayon na sumang-ayon na siya, hindi mo dapat palalampasan ang bihirang pagkakataon na ito. Gayun din, ang talunan na iyon ay nawala na sa kanyang mukha sa party ngayon. Siya ay naging isang biro sa buong Buckwood. Bakit mo pa rin ipinagtatanggol si Harvey? Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Bumukas ang pinto, at dumating si Harvey. Sa pagtingin sa saloobin ni Harvey, kumukulo si Simon sa galit. Basura, gaano kakatapang na bumalik? Alam mo ba kung paano napahiya ang mga Zimmers ngayon? Ang pamilya ay nagdusa ng isang kahila-hilakbot na kahihiyan dahil sayo. Well, may ilang mabuti ngayon na bumalik ka, huwag ka nang umalis. Pagdating ng umaga, pumunta at kumuha ng diborsyo. Tumingin si Harvey kay Mandy, na maputla ang mukha. Siya ay ipinaliwanag ng seryoso, Ama, Ina, hindi ako nakikipag-usap ng walang kaparirikan sa party. Huwag kayong mag-alala, ako ay handang protektahan si Mandy at ang pamilyang Zimmer. Hahaha, matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey, sina Simon at Lillian ay sumabog sa tawa. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos.